Magandang araw po, Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, November 12, 2023. At latest update sa low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito lang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, November 12, 2023. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin na northeast monsoon at shear line ang nakakaapekto, particular na dito sa may northern and central Luzon. Samantala, patuloy pa rin ho nating minomonitor itong low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Uli-ulitin nating namataan mahigit 2,000 kilometro silangan ng northeastern sa Mindanao. Sa ngayon ho, dahil hindi pa isang ganap na bagyo, itong low pressure area na ito, ay hindi pa natin agad masasabi kung saan ito kung ito ay maging bagyo at kung saan ito dadaan ho. Bagamat kapag buwan ng Nobyembre, kadalasan yung mga bagyo natin ay tumatawid do sa may bahagi ng Visayas, o kung naman ho, ito ay nagre-recurve o nakaka-apekto rin sa may bahagi ng Bicol area. So kapag nag-develop na po into a tropical cyclone, itong low pressure area na ito, mas masasabi na ho natin kung ano yung posibleng maging track nitong potential na sama ng panahon. So nakikita rin ho natin, posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility bandang midweek sa paparating ho na linggo na ito. Samantala, itong northeast monsoon na magdadala ho ng mga pulupulong mahihinang pag-ulan, particular na sa may northern Luzon, sa may Ilocos region, Cagayan Valley at Cordillera. Samantalang ang shear line ay maaaring magdala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng central at southern Luzon. Sa iba pang bahagi nating bansa, itong Kabisayaan at Mindanao ay makararanas naman ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog na dulot nga ho ito ng mga localized thunderstorms. Kapag ho pala meron tayong localized thunderstorms, yung range ho ng mga pag-ulan, posible po mula mahina, katamtaman hanggang sa malalakas sa mga pag-ulan. Pero yung kadalasan, hindi naman ho ito nagtatagal. Tingnan ho natin magiging lagay ng panahon sa may bahagi ng Luzon. Makikita ho natin malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi dito ng Camarines Norte, gayon din ho sa may Quezon, Aurora, Laguna at Rizal. Dulot ho yan ng shear line na siyang nakakaapekto sa bahagi ito ng ating bansa. Samantala, dulot ng northeast monsoon amihan, inaasahan naman ho natin yung mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos region, Cagayan Valley, at gayon din sa may Cordillera. Isa kong katangian ng northeast monsoon, wala ho tayong masyadong mga thunderstorm na nararanasan. Sa lalabing bahagi ho ng ating bansa, yung Kamaynilaan, sa may Southern Luzon at Central Luzon, inaasahan naman natin medyo mainit na umaga habang malaki yung tsansa ng mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat nga ho ng temperatura sa Lawag, nasa 23 to 32, sa Baguio hanggang 24 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman hanggang 31 degrees Celsius, sa Kamaynilaan mula 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Tagaytay 22 to 29 degrees Celsius, sa Legazpi naman 24 to 32 degrees Celsius, sa Kalayaan Islands 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa 24 to 32 degrees Celsius. Dumako naman ho tayo sa Visayas at sa Mindanao. Malaking bahagi ho ng Kabisayaan ay makararanas pa rin ng mga posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi, habang mainit na umaga hanggang tanghali ang maaring maranasan sa araw na ito. Yung agwat ho ng temperatura sa Iloilo ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman ay mula 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ho ng Mindanao ay makararanas ng mainit na umaga hanggang tanghali, habang may mga tsansa ho ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Zamboanga ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Cagayan de Oro ay 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao ay hanggang 33 degrees Celsius ang mararanasan ho na temperatura. Sa ngayon ho, may nakataas tayong gale warning. Nakikita ho kasi natin na lumalakas itong hanging amihan, kaya delikado hong maglayag yung mga maliliit na sakyang pandagat at mga maliliit na mga bangka, partikular na sa bahagi ng Batanes. Magiging maalon ho yung karagatan, kaya delikadong maglayag itong mga sakyang pandagat. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, wala naman na tayong nakataas na gale warning, kaya maaari naman po maglayag yung mga sakyang pandagat. Bagamat nagbababala pa rin tayo kapag meron mga posibilidad ng mga thunderstorm na maaaring magpalakas ng alon, mangyari po na mag-ingat yung ating mga kababayan.
Narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Makikita ho natin yung bahagi ng Baguio, Legazpi, posibleng makaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dahil nga inaasahan natin na maaring lumakas ho itong amihan. Samantala naman, ang shear line na magdadala ng maulap na kalangitan sa Cebu, bandang araw ho ng Martes hanggang Miyerkules, at posible nga ho sa pagpasok nitong inaasahan natin na low pressure area na maaari hong maging bagyo, posible po yung trough nito ay magdala ng maulap na kalangitan sa bahagi ng Davao, araw naman ng Miyerkules. Yung agwat ng temperatura ho dito sa Kamaynilaan, kung saan makararanas ho ng posibilidad ng mga isolated light rains dulot ng amihan, ay mula 22 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay mula 15 to 24 degrees Celsius. Sa Legazpi, 23 to 31 degrees Celsius. Habang sa Cebu, ang agwat ng temperatura sa sunod na 3 araw ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Metro Davao naman ay mula 24 to 33 degrees Celsius.